Sinabi ko kasi sa'yo, huwag kang tumodo. Siya si Monggo, lasing na aksidente. At sila naman po ang magigiting na kalalakihan ng Rescue 5. Dahil ngayon July ay National Disaster Consciousness Month. Isinabatas si dating Pangulong Erap bilang Executive Order No. 137. Ito raw ay para isiwalat ang pagiging handa sa anumang sakuna. Tandaan natin na July din tumama ang pinakamatinding lindol na yumanig sa Pilipinas in recent history. Ang lindol na dumurog sa Baguio at Cabanatuan noong 1990. Pero, paano kung ang kalamidad ay umabot sa gantong punto? Magnet yata ng kamalasan ng bansa natin. Kung hindi lindol, sunog. Kung hindi baha, lumulubog na barko o busa na nahulog sa bangin. Ayon sa International Red Cross Society, ang Pilipinas ang pang-apat sa pinaka-accident-prone country sa buong mundo. Sa loob lang daw ng 10 taon, mahigit 5,800,000 na tao ang namatay sa mga disgrasya. Sa isang bansang laging dinadalaw ng kalamidad, importante ang ganitong klaseng pag-iisip. Tandaan, ang buhay ay hindi basta weather-weather lang. Ito ay pinaghahandaan. Pero ang sakuna ay hindi lang basta dulot ng kalikasan. Meron ding likha ng tao. Noong July 12, 2000, nangyari ang isa sa pinakamalagim na trahedya sa Pilipinas. Mahigit 500 kataong nalibing ng buhay nang gumuho ang bundok ng basura sa Payatas. Pero, tanggapin na lang natin na wala nang mas malalang sakuna na tumama sa Pilipinas kesa dito. I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. At ito. That I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Hello, Garfi. I am sorry. Pero paano to? My parents sought nothing less and died for nothing less than democracy, peace, and prosperity. Bagyang bumababa habang tumatagal siya sa pwesto. I am blessed by this legacy. Di hamak na mas mataas ang grade kay Pinoy ng kanyang inang si Cory. Naku, I'm not really that concerned with the popularity. It will go up and down. panibagong disgrasya na naman kaya. Tayo na sa tuwid na landas.